Amen. Ako, palagpagan natin ang Panginoon. Parang inaantok pa po kayo. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayo. Ako, alam na nila yung gagawin natin. Okay, ready? 1, 2, 3. I praise you, Lord. Stretch. I worship you, Lord. Down and I die for you, Lord. Ayan, palagpagan natin ang Panginoon. Ano muna yung katabi mo? Hello, Mike. Come to praise. Okay, di mo katabi mo. Sabi mo, pinagpala ka, o declare ka, pinagpala ka sa umaga nito. Kabila naman, pinagpala ka sa umaga nito. Dapat ganyan yung lagi yung i-declare natin. Okay, i-declare natin sa mga tao sa bahay natin, pag-iisip natin. Hello? Importante yan, dapat nag-release tayo ng blessing. Kasi napaka-importante yan. Dito sa blessing sa buhay. Pag pinagpala yung pamilya mo, tamay ka sa pagpapala, no? Diba? Kaya dapat yun ang sasabihin natin sa ating mga pamilya. Especially, siyempre, yung ating mga sa loob mismo ng ating tahanan. Napaka-importante niya. At ako nagpupulit, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil narito po kayo. Wala kayo sa bahay ngayon. Harap matulog eh. Lagi, no? Pag-umulan. Pero salamat sa Panginoon kasi napagtagumpayan natin. Sabi mo sa katayo mo, matagumpay ka. Dahil ang sarap matulog, pero nandito ka at nagpupuri sa ating Panginoon. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Sa umaga po ito, kaya po magsimula ako sa kanila gaya ng ating sitwasyon ng bawat tao sa mundo. Okay? Lahat ng tao sa mundo ay, hindi lahat na, may pinagtadaan. Tama ba? Tama? Lahat ay nakakaranas ng pain. Hello? Tama? Lahat ay nakaka-encounter ng kapipamor. Nakakaramdam ng isang kabalisaan sa bawang buha. O minsan namang pagkalito. Tama? Ito. Ito ba talaga ang Diyos ko? Ano ba talaga ako? Ano ba talaga pero purihin ng Diyos kasi meron tayong Diyos ng buhay. Naniniwala ka ba mahal na mahal ka ng Panginoon? Sa pakaramdam, pag minamahal tayo ng Panginoon, bibigyan niyo pa tayo ng pagkakataon para lagi siyang purihin, lagi siyang paragalan sa buhay natin. At yan ang gampanin ng tao sa mundo. Kaya huwag natin pahirapan ang ating mga sarili. Amen? At tayo. At pag-aaralan natin yung umaga is about tungkol pa rin po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. May basa po? Serve with Christ-like compassion. Marami kasing compassion pagdating sa mundo. Iba't ibang yan. But being a Christian, nananampalataya ng ating Panginoon, kailangan ng tutularan natin yung katulad ng kay Kristo. Hello? Amen? Okay. Ayan, sabi yan, yung binasa natin kanina, sabi yan, Jesus went through all the towns and villages, teaching them in their synagogues, kung saan yung mga, kung saan sila nagpupuri sa ating Panginoon, yung mga sinagoga. Kumbaga sa ating ngayon, ito yung churches. They proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowd, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Then he said to his disciples,
the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore send out workers into His harvest field. When we say, pag-aaralan natin sa about compassion. Pag sinabi compassion, ito po ang ibig sabihin niya. Ayan, plak ni sumay. Ang hirap. Okay, meaning to be moved inward parts, to feel deep sympathy or pity, to have one's bowel yearn with compassion. Now, root word derived from the splachnon, meaning inward parts or bowels, which were considered the seat of emotion in ancient thought. Hey, ano ba ibig sabihin niya? Ano ba yan? Ayan, ibig sabihin yung kaibuturan. Hindi lang basta awa. Ay, para mas madali yung maintindihan, madali natin maintindihan. Ito yung part na yung kinikilig ka. Okay. Yung pakiramdam sa loob, nakagets nyo? Yung pakiramdam sa loob, grabe naman, ang cute niya today. Yung pakiramdam na yun. Okay, balik tanong lang. Ito yung pakiramdam na yun, kunya, galit ka. Parang ganito lang ha, pero yung sinasabi, parang galit ka yung, ay, na-imagine nyo na kung ano yung pakiramdam? Wala, parang wala nagagalit dito. Na-imagine nyo na kung ano yung pakiramdam? Nakulang na lang yung kung ano yung mahiwakan mo, yun yung lilipad. Nagkas na natin kung ano ibig sabihin ng compassion. Hello? Yung kaloob-looban mo, yung pakiramdam sa loob na gusto mong ilabas, ayun yun. Nung binanggit ko yung salitang galit, parang dami ng ano eh. Nakakits eh. Amen? Ano po? Puriya ng Diyos. Ayan. Dito po sa ating pag-uusapan ngayon is about pinapakita ng Diyos yung kanyang otoridad dito sa libro pinag-aaralan natin. No? So mga previous chapter niya, verses niya, dito yung mga nagpagaling si Jesus, nagpalayas ng demonyo, nagpatawag, nagpumuhay ng patay. And this is the time nung nire-reveal ni Lord yung kanyang authority. At yung kanya, siyempre, yung kanyang habag, pinakita yung kanyang awa, no? Yung awa na may gawa. Kaya nga sabi nito, hindi ito basta pingilan. It is compassion. It is deeply emotion. Hello? When we say compassion, ito yung compassion ni Jesus, hindi lang basta emosyon. Okay? Because it is a love in action. Sabihin, ito yung nagdudulot ng, ito yung bunga ng kanyang pag-ibig sa tao. Kung bakit gano'n yung naramdaman niya when he saw the crowd. Okay? Pero ating background dito, tignan natin, bakit nga ba nagkaganon yung mga tao ito? Bakit nagkaroon ng awa si Jesus Christ dun sa mga tao ito? Okay? Kailangan malaman natin, ano ba yung kalalagayan ng mga tao yun at bakit gano'n na lamang yung pakiramdam ng ating Panginoon. Tama? Hello? Salamat po sa isa. Okay. During their time, alam naman natin, ang kasama nila dyan is yung mga Pariseo. Tama? Ano ba? Saduceo. Tama? Yung mga Shriba. Yung mga nangangalaga ng mautusan ni Moses. Tama? Nanawa na ba kayo? That time, yan yung kalalagayan nila, ayan yung mga nagtuturo sa kanila. Kaya mapapasin natin, itong mga taong ito, iba-iba rin naman sila ng paniniwala. At that time, sila ay under of Roman Empire.
Ibig sabihin, yung mga tao na to, they are pressured. Kasi kung mapapasin nyo, nandito yung pagtawag kay Mateo. At si Mateo, isang tax collector. At pag sinabing tax collector, ay isa sa mga kaisipan nila, when you ay tax collector that time, isa kang traidor sa kanila. Bakit? Kasi pupunta ka sa Roman Empire, parang Pilipino ako, ba't mo ako dadalhin sa dahig? Bibigyan mo ako ng batas nila, parang gano'n. Diba? Dapat kaisa kita. Pero bakit sumama ka sa mga Roman Empire, nagpasama ko sa Roman Empire, tapos ginigipit mo pa kami kasi tax collector nga sila. No, sa simula pa lang, meron na kagad may hindi na tayo magugulat kasi nung una pa lang, meron na kagad mga katawag dyan, ang tawag, yung mga sa DPWH na yung ang tawag dito, nakalimutan ko ang tawag, nasa dulo ng dila ko eh. Corrupt. Thank you. Nasa dulo na. Corrupt. Okay? Para mas lalo natin maintindihan itong bagay na to. Ang ginagawa, ang example dito, ang ginagawa ay ganito. Kunyari ay isa akong tax collector. Example lang, tax collector ako. Kakausapin ko ngayon ang umuno sa Roman Empire. Dito sa lugar ng Riverside. Okay. Example natin ha. Sasabihin ko doon sa namumuno ng Roman Empire, sabihin ko sa kanya, kaya Chief, bibigyan kita ng 1 bilyon monthly para sa lugar na ito. Siyempre, nasasakop tayo ng Roman. Nasasakop tayo ng Roman Empire. Ganun gagawin. Ngayon, ako naman, uobligay ko kayo dahil ako yung itinalaga niya, sisingilin ko kayo lahat ng upa. Lahat ng tax. Meron. Yung bahay nyo, yung mga tupa nyo, lahat ng meron kayo, may tax. At yung susobra na mailikom ko, kaya nakalikom ako ng 1.5, akin na yung 5, sa kanya yung 1 bilyon. Ganon. Ganon ang style mo. Kaya galit na galit sila dito sa mga tax collector na ito. Kasi na-imagine nyo yung kalagayan ng mga Hudyo that time na they're pressured. Diba? Para yung mga vlogger ngayon, galit na galit. Kaya namin yan! Parang gano'n nagpakaramdam nila that time. They are pressured. At the same time, lito rin itong mga to. Kasi nga, etong Sadducees na to at yung Pharisees na to, magkaiba pa yan ang pinaniniwalaan. Okay? Pag sinabi natin Sadducees, they accept only the Torah. Ano pag sinabi natin Torah? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. That's the Torah. Book of Moses. Yan lang yung pinaniniwalaan ng mga yun. Pero yung mga Pharisees, naniniwala sila sa Torah, sa mga propeta, sa mga writings, yung Old Testament mismo. Yung pinaniniwalaan nila. Pero yung mga Sadducees, limited lang. Nandito lang kami. At yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero mga Pharisees naniniwala. At yung mga Sadducees na to, hindi rin sila naniniwala sa mga anghel. Pero yung mga Pharisees naniniwala. Nakakalito, di ba? Tapos kayo yung magtuturo sa inyo? Iba-iba. Sino pa paniniwala sa inyo? Na-pressure na nga sila sa buhay nila,
Tapos pagdating pa sa paniniwala nila sa Diyos, lito pa sila. Kaya mga musikyo, tingnan natin yung background to, kasi nakita natin, no, kung bakit ganun yung naramdaman ng ating Panginoong Kristo doon sa mga tao na to. Now you know. Kung bakit ganun na lang naramdaman ng ating Panginoon. Okay? They are poor, may hirap sila, oppressed at the same time. Ang hirap, yung katotohanan pagdating sa Diyos, yan, dito pa sila. Okay? At dito, sa binasa natin ngayong umaga na ito, unang-unang ipinapakita nito nung dinibot ni Jesus Christ itong lugar na ito, kung sa mga villages, unang-unang pinapakita nito yung puso ng Diyos para sa kanyang misyon. Sabi mo, puso para sa misyon. Saba, puso para sa misyon. No? Nung nakita ni Jesus Christ ng mga tao na to, hindi niya inusgahan. Kasi dito lumabas yung kanyang misyon. Ano ba yung misyon niya? To save the lost. To restore yung relasyon ng Diyos at ng tao. At nakita niya yung kalalagayan ng mga to physically. At the same time, spiritually, kasi dito nga sila. Dito sila. Sa kanilang buhay. Parang hirap ng gano'n, di ba? Naranasin ito ba yun? Ang gulo-gulo. Walang direksyon ng buhay ko. Amen? Pangalawa, pinapakita rito na yung mga tao nito kailangan ng pagka-guide sa kanila. Kasi ang sabi ni Jesus Christ doon, parang silang mga tupa na walang nagpapastol. Hello? Isa sa pinapakita nito, yung kailangan ng mga tao nito na mag-guide sa kanila. That's why Jesus had compassion. Kasi nakita nila nakita niya na yung mga taong ito, walang nag-lead. Kung saan-saan, alam niyo, pag walang nag-lead, kagulo, tama? Worship Team. Sorry. Pag walang nag-lead, kagulo. Tama ba? Kahit sa ano man kahit sa kumpanya, kahit saan, pag walang nag-lead, magulo. Ayun yung nakita ng ating Panginoon. Nung nakita niya yung multitude, nakita niya, walang nag-lead sa mga ito. Ano? Wala silang tinatahak ng direksyon sa buhay nila. Ang iniisip lang nila ganito. Pag tumanda ako, mag-aalaga ako ng mga apo. Ka lang. Tapos okay na ako. Masaya na yan. Gano'n ba? Pero ang ating topic yan. Okay, next time. Then po tayo dito. Okay? Jesus' compassion is called for His followers na mag-alaga ng mga tao na ito. Kaya sinabi niya dito sa mga disciple niya, sabi niya, manalangin kayo. Kasi nakita niya yung pangangailangan ng mga tao. Okay? Pangatlo, it leads to a call for mission. Kaya sabi, the harvest is plentiful, pero konti yung mag-aani. At ngayong umaga po, yung pag-uusapan natin is patungkol pa din sa mga bagay na ito. Ano ba ang ginawang ni Jesus? Yung dapat natin itularan, yung compassion ni Jesus doon sa mga tao na ito. Kasi nakita nila At ayun naman yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay? The three Christ-like compassion. Sabi mo nga, Christ-like compassion. Una, makikita natin dyan, compassion that see. Nakalawa, compassion that feels. Ang pangatlo, the compassion that
Number one, compassion that sees, awareness of people's real condition. Awareness of the needs. Nakita ni Lord yung pangangailangan ng tao. Nakita niya yung crowds, hindi yung mga mukha nila, okay? Kundi yung kanilang sitwasyon, yung kanilang kondisyon. Na-recognize ng Diyos, na-notice ng Diyos yung sitwasyon nila. Na ano? They were harassed. Pressure sila eh. They were helpless. Kanino kami? Kaya nga naantay nila yung Messiah. Nag-aantay sila ng Messiah. Unfortunately, yung tingin nila sa Messiah ko parating na maghahari sa kanila, kabaliktaran. Kasi na-expect nila isang pulutong at darating sa kanila at sasakupin ng Roman Empire. Ayun yung iniisip nila na Messiah. Hindi, kaso yung Messiah na dumating, hindi nakasakay sa malaking kabayo. Nakasakay sa asno. At hindi pinanganak sa kaharian. Pinanganak sa sabsaban. Ganun yung isip ng tao eh. Pagdating sa mga ganyang bagay. Messiah yung tagapagligtas namin. Lalo na ngayon, ang daming tagapagligtas ngayon, di ba? May ganda pa ng suot. Pero, kabaliktaran. Hey, dahil ang paghahari ng Diyos ay hindi lang naman dito. At ang paghahari ng Diyos, yung katulad ng ginagawa ng mga Romano, na sasakupin ka lang through your physical, but hindi ka sasakupin sa puso mo. Ang paghahari ng Diyos sa puso ng tao. Para kahit saan siya magpunta, mayroon siya ng kaharian ng Diyos. Amen? Hello? Amen? Nung nakita ni Jesus to, no, nagkaroon siya ng matinding haba sa mga tao nito. Una, sabi sa Matthew, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed, helpless, like sheep without shepherd. Next slide po. Compassion that sees, okay? Jesus saw their physical needs. Tama? May mga physical na pangangailangan ng tao. Nakita ng Diyos. Sige po, ano ba na? Okay? May mga taong to, gutom. May mga sakit, kaya nga nagpagaling siya eh. Amen? Mga pagod na. Pero hindi i-ignore yung nararamdaman ng mga tao. Sabi dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit power and how he went around doing good and healing all who were under the power of devil because God is with him. Pinagaling niya yung mga tao to. Pinrich niya yung pag-aari ng Diyos. Diba? Hindi niya na basta nakita lang, ay okay. Ganun ba yan? It is a sympathy doon sa mga taong to. Nakita niya ang tunay na kalalagayan ng puso ng tao. Kalalagayan ng tao. That's why, sa ating buhay ngayon, di ba, nakita ng Diyos yung kalalagayan natin, kaya hinanap niya tayo. Hindi totoo na ikaw ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa iyo. Hello? Hinanap mo ba ang Diyos? Si Lord ang humanap sa iyo eh. Tama? Naniniwala ka ba? Parang kukunti naniniwala. Oh, hinanap tayo ng Diyos. Kaya nga siya bumaba dito eh. Di sana, hindi na siya bumaba. Pero gano'n ka kamahal ng Diyos. Kaya tinatanong ko, naniniwala ako, mahal ka ng Diyos? Di ba? Kasi hinanap niya eh. Hindi ka lang basta nakita, nararamdaman niya kasi na wala ka ng patutunguhan sa buhay mo. Noong nakaraang biyernes, napag-usapan namin yung mga tatay. Kung hindi kaya tayo nabago ng buhay natin, buhay pa kaya tayo ngayon?
tayo ngayon? Mabuti ang Diyos. Di ba? Kasi inisipere niya tayo sa dapat kalalagayan natin. Baka hindi na tayo mabuti nung panahon ngayon, hindi tayo nagbago. Kasi bakit? Ang gulo-gulo ng buhay natin eh. Hindi natin alam kung saan pupunta. Bahala si Batman sa atin. Ganun ang dating buhay eh. Tama ba? Pero dahil nga hinahanap ka ng Diyos, gusto ng Diyos, magkaroon ka na direksyon sa buhay, kagamit-gamit ang buhay mo. Unang-una nakita ng Diyos, nakita niya yung physical na pangangailangan niya. Nagugutom at may sakit. Kaya pinagaling ng Diyos yung mga tao. Pangalawa, Jesus saw their spiritual condition. Kasi nga, hindi lang naman sila may sakit. May sakit sila spiritual. Kasi nga, hindi nila alam yung Diyos na paniniwalaan nila. Dahil nga, even yung mga nagtuturo sa kanila, hindi naman nagpare-paras ng paniniwala. Di ba? Etong mga Sadducees na to, fix sila sa Torah. Samantalang yung mga Pariseo na to, naniniwala sila sa Old Testament. At the same time, yung tinatawag na oral tradition. When we say oral tradition, ito yung mga nagpasa-pasa ng sinasabi ng mga matatanda na nangyari noong una na ginagawa nila. Okay? Kaya nakita ng Lord, yung mga taong to, ligaw na. Hindi na alam eh. Kaya nakita niya yung kalalagayan ng kanilang mga puso, kalalagayan ng kanilang mga buhay. Especially sa paglilingkod sa ating Panginoon, paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ng Panginoon. Okay. Amen? Nakita ng Diyos, balik tayo, yung kalalagayan nila spiritually. They are drained. Ramdam natin pag tayo nadidrain. Hello? Masarap ba yung pakiramdam ng drain? Masarap ba yung pakiramdam ng empty? It is possible sa buhay natin at nangyayari yan. Na minsan akala natin okay pa tayo pero hindi na pala. Diba? Nagsisimba ka naman. Nag-praise and worship ka naman. Nag-prayer meeting ka naman. Nag-prayer altar ka naman. Pero bakit kulang? Hello? Okay, ang kulang dyan, si Jesus. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Personal na pakikipagniig sa ating Panginoon. Personal na pakikipagkwentuhan sa ating Panginoon. Amen? Okay. Dahil the true compassion begins when you stop looking away and start seeing people the way God sees. Pinag-aralan natin yung nakaraan. Broken, in need of love, guidance, and salvation. Kailangan nila ng magliligtas sa kanila. And that's how Jesus saw the people. Hindi niya nakita to as a crowd. Nakita niya beyond yung situation nila. Yung individual need. Hindi yung isahan na lang. Nakita ni Lord, individual need na kailangan ng taong to. Katulad sa atin, di ba? Kaya nga tayo tinawag ng Diyos eh. Nakita ni Lord yung talagang pangangailangan mo sa buhay mo. Kaya nga nandito. May pangangailangan ka ba? Amen? Yan. Para sa ating aplikasyon dyan, don't be too busy
To notice people around you. Huwag kang masyadong abala. Hindi mo na napapansin yung mga tao sa paligid mo. Hindi mo na sila nakikita. Diba? Look at your community. Tingnan natin. Yung ating pamilya, yung ating church, there are silent pain waiting to be seen. Hello? Meron. Hindi lang natin nakikita eh. We are busy no, na kung ano-anong gawin. Hindi natin nakikita yung mga tao sa paligid. Tandaan natin, hindi lang tayo binuhay ng Diyos ngayon para sa atin lang. Try sa loob ng family. Baka isa ka na lang judge sa loob ng pamilya. Hindi ka na marunong makinig. Sana, hindi mo na nakikita yung nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Ang alam mo lang sa'yo. It is danger. At minsan hindi natin napapansin to. Kaya napaka-importante. Maganda maipagkwentuhan. Sa mga tatay, sa mga nanay, magkwentuhan kayo mag-asawa. Magkwentuhan kayo ng anak niyo. Try to date them. May pagkwentuhan ka. Na-experience na ba yun? I-date mo yung anak mo? Nang one-on-one kayo? Be intentional. Being compassionate is being intentional. Hello? Tapos magtataka kayo, ano nangyayari sa buhay nila? Hindi mo nga naririnig eh. Hindi mo nga nakikita eh. Hello? Tingnan natin bago maging huli ang lahat. Amen? Amen? Especially sa pamilya mo. Family, the church, and the community. Maraming nangangailangan. Maraming tayong dapat makita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Next, the first step of compassion is open. Ayan. Tingnan mo katabi mo kung bukas yung mata. Ayan. Nakikita. Yung matang nakakakita. Ha? Hindi yung matang nagbubulag-bulagan. Ayoko yan, matadamay pa ako eh. Diba? Yung matang nakakakita. Napaka-importante niyang matang nakakakita na yan. Pangalawa, compassion that feels. It is emotion that moves the heart. Ito yung sinasabi natin kanina, yung marubdob na yung gustong-gusto mong gawin. Na, pag in love ka naman, ito yung, ano ba, bibigyan ko ba siya ng flowers? Bibigyan ko ba, may ganun pa? Di ba? Yung, ito, sa mga kabataan. Di ba? Napagdaanan din naman ng mga nanay, yung willing to do everything. Di ba? Mga tatay, nagawa ba yun? Di ba? Mga nanay, nagdadamit ako para mapansin niya ako. Mga tatay, gagawin ko lang. Kaya makisig ako. Dahil sa kagustuhan mo dun sa tao. That's it. No? He had compassion on them. Naramdaman ni Lord yung kanilang concern. Naramdaman ni Lord yung mga paghihirap nila. This is empathy. Divine empathy. Ilalagay mo, in order for you na maramdaman yung kalalagayan ng taong yon, ilalagay mo yung panyapak mo sa kanya. Hello? Kanina, nakikisimpatya ka lang ngayon, nilalagay mo na yung sarili mo sa kanya at doon mo mararamdaman yung tunay na kalalagayan ng tao na yon. Pag inilagay mo yung sitwasyon niya sa sitwasyon mo. Hello? Hello? At ang mga tao, mahina. Binabanggit natin, walang direksyon.
Walang shepherd eh. Yung pinakita ng Diyos is a perfect illustration of unconditional love. Because when naramdaman mo yung kalalagayan ng tao na yan, mauunawaan mo siya. Hello? Maunawaan mo yung tao na yan. At yun yung ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya lang basta nakita, nadamay niya. Kaya sinasabi doon sa previous part, sa Matthew 18, ang sabi doon, yung pahayag ni Propeta Isaiah, sabi doon, Matthew 8, verse, kung may Bible kayo, 17, ang sabi doon, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman dahil nakita niya nga kung ano yung tunay na nararamdaman ng isang tao. And that is compassion that feels. Una nang naramdaman ng ating Panginoon. Jesus felt their suffering deeply. Nagsasuffer sila ng matindi. At ang sabi ng Biblia, ang sabi niya sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. That's the Bible says. Nakita ni Lord yung kanilang paghihirap, matinding paghihirap sa buhay nila. Kaya naramdaman doon sa ikabuturan ng kanyang damdamin. Naramdaman na ating Panginoon. Sunod, Jesus felt their lostness. Yung pagkawala nila, pagkaligaw nila. Naramdaman ni Lord na ligaw tong mga taong to. Kaya sabi niya, sheep without shepherd. At pag without shepherd, pag wala ang shepherd, ang tendency, mahina. Hello? Pag walang shepherd, lito. Hindi alam kung saan pupunta. Kung bakit shepherd, siya kasi yung pinakamahina eh. Di ba sa lahat daw ng mga hayop, itong shepherd na to yung parang weak eh. Itong mga shepherd na to. Ay, yung mga sheep. Sorry. Sheep. At pag walang shepherd, nasa panganib sila. Tama? Kasi ang shepherd, siya yung nagliligtas. Tama? Doon sa mga tupa. Nakikipag-away sa leon, sa oso. So kung walang shepherd, they are in danger. So kung wala si Kristo sa buhay natin, we are exposed sa mga ganon. Hello? Exposed tayo. Exposed tayo saan? Sa pagkaligaw. Exposed tayo saan? Sa danger. Sa panganib. Kaya kailangan natin si Kristo. Bakit? Wala na bang safe sa mundong to? Naniniwala ba kayo? Ang safe lang nasa Diyos, na ay Kristo. Pero kung may safe sa mundong ito, dapat wala nang namamatay sa loob ng bahay. Eh kaso meron eh. Even sa loob ng bahay mo, hindi ka safe. Hello? Kahit saan ka magpunta, hindi ka safe. Unless meron kang Christ sa puso mo. You are safe. Amen? At ang sabi ng kanyang salita, di po, doon muna. Balik. I am the good shepherd, sabi ng Diyos. At ang the good shepherd daw, lay down his life for the sheep. At ganun na ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun yung heart ni Jesus. Naramdaman niya yung pakiramdam natin. Na dapat tayo mapupunta sa impyerno, pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, He willing to die for us para maligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kalalagayan natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Wala palakpakan natin ang Panginoon. Tayo dapat yun eh.
Tayo dapat yun. Hindi lang tayo basta, hindi namatay si Jesus Christ basta-basta lang. Kundi tayo dapat yung nakapunta ron sa kanyang sitwasyon. Tayo dapat yung naipako sa krus. Dahil tayo naman yung makasalanan eh. Pero mahal tayo ng Diyos, kaya siya na lang. In order for us na makita na malinis tayo at karapat-dapat tayo. Hindi dahil sa ginawa natin, pero dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Una, sabi yan, be sensitive to the hurts of the people. Not quick to judge, but quick to, tingnan natin ang sarili natin. Madali ba tayong mag-judge agad? Ay, nako. But quick to care. Kasi yun yung puso ng Diyos. Amen? Ang tao lang talaga medyo pagdating sa kahinaan natin yan eh. Madali tayong mag-conclude agad eh. Tama? Dahil mag-judge agad. Siguro ano? Ay, wala. Kasi si sister wala yan. Kasi dali. But, just, tingnan natin yung nararamdaman ng Diyos para sa kanila. Nag-care ang Diyos para sa kanila. Amen? Number 2, when someone is in pain, offer presence before advice. Nagigets po ba natin? Pag merong isang tao na nasa pain, i-offer mo muna yung sarili mo, handa akong makinig. Hindi yung a-advise mo agad. Maraming taong ganun eh. Yung kasi dapat ang daming ganyan tao. Wala namang problema sa pag-advise. Pero unahin mo muna na maramdaman niyang kasama mo siya. Hello? Minsan, ang kailangan ng tao, minsan naman hindi advice eh. Minsan topic ka lang eh. Maramdaman ko lang na nandiyan ka, okay na ako eh. No words. Amen? Paramdam mo lang sa akin na nandiyan ka sa tabi ko. Okay na yun. At ganun pinaparamdam sa atin nating Panginoon. Tama? Hindi na tayo di-judge ng Panginoon eh. No? But He always care for us. He willing to tayo lang yung lumalayo sa Kanya. Pero pilit na nilalapit ng Diyos yung Kanyang sarili. Pangatlo, pray that God give us a heart that feels that He feels. Hello? Manalangin tayo sa Diyos. Lord, bigyan mo ko ng puso. Yung puso, nakatulad ng puso mo. Hello? Kasi napakadali sa tao mag-decide, mag-judge agad. But yung puso ng Diyos, yung nasain natin para magkatono tayo. Magkatono ang puso mo at ang Diyos. Kung nararamdaman niya, ipanalangin natin. Lord, give me the heart, please. Yung katulad ng puso mo. Para hindi kung ano-ano ang ginagawa ko. Amen? Next. Tingnan natin. A heart that feels compassion. What? It's a heart. It's a heart that God can use. Gusto mo ba magamit ng Panginoon? Gusto mo ba magamit ng Panginoon? Yan. Nasain natin yung ganyan. Next po. Compassion that acts. Wala yung ano ko. Hindi po. Sabi yan, then said to the disciple, the harvest is plentiful. But the workers are few. Us. Sabi niya ganon.
as the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Nung nakita ni Jesus yung crowd, yung compassion niya doon sa crowd, nagkaroon siya ng puso. Sinabi niya doon sa mga alagad niya, mag-pray kayo. Kinuman niya yung mga alagad niya. Mag-pray kayo, nabigyan tayo. Bigyan ng, magpadala ang Diyos ng mga worker. Yung compassion ni Jesus Christ, napunta sa pagmimisyon. May goal na siya ngayon. No? Hindi niya lang basta nakita, hindi niya lang basta naramdaman, meron siyang ginawa. Hello? Hello? May pagkilos. Hindi mo lang nakita, hindi mo lang naramdaman. May ginawa. Amen? Hindi ito nagtatapos lang yon. Kasi kung naunawaan mo, yung sitwasyon ng isang tao may gagawin ka. Tama? Hello? Kung nakita mo, naramdaman mo, then what? Nakita mo, isang tao, nagugutom, naramdaman, may pangangailangan. Tapos hindi mo pinakain. Sabihin mo, mabuti ang Diyos, maniniwala sa iyo. Maniniwala sa iyo? I don't think so. May ginawa. That's a simple illustration. Amen? Amen? When we are truly moved by compassion, hindi natin pag-uusapan yung about yung tulong-tulong lang. No. Mararamdaman natin yung puso ng paglilingkod. Kaya ang sabi niya dito, go, pray and go. Naramdaman ng Diyos yun. Amen? Una, next po. Jesus act by ministering their needs. No, hindi lang siya nalungkot. Oh, kailangan nila. Oh, malungkot sila. Ligaw sila. Ganun lang ba? Nung nakita ni Jesus yung pangangailangan, ano ginawa niya? Nagpagaling. Nagturo. Tama? Hello? Nagturo siya. Nagpagaling. Amen ba? Nakita ng Diyos yun. Hindi niya lang basta nalungkot siya doon sa pangyayari. May ginawa siya. Amen? And next, Jesus called His followers to join in the mission. Hindi sinarili ng Diyos. Hindi sinarili ni Jesus. Kaya sinabi niya, oy, mga alagad, mag-pray kayo. Dinamay niya sila. Bakit? Bakit dinamay niya sila? Because that time, kung titignan niyo dito kung babasahin natin ang Biblia sa chapter 10, eto na yung 12 alagad. Kung paano niya sinugo yung 12. Because He is preparing the disciple, yung disciple niya na gawin yung katulad ng ginagawa niya. Mag-participate sa kanya sa pag-mission niya. Amen? Naabutin ang iba. Kaya nga sabi ng Diyos, di ba? Tinawag kita. Bakit? Para what? Maging display ka? Ha? Ano sabi kay Peter? Nung tinawag si Pedro, gagawin kitang mangingisda ng tao. May mission kang gagawin. Ganon din tayo. Hindi lang tayo basta tinawag ng Diyos, kabahagi tayo dun sa puso ng Diyos. Hello? Salamat po. Kabahagi tayo dun sa puso ng Diyos. Na yung iba madala din natin sa Panginoon. Amen? Ginahanda niya, kaya in-involve niya itong mga to. No?
Sabi niya sa mga disciples niya, the harvest is plentiful, workers are few. Ask the Lord, magbahagi kayo sa akin. Makibahagi kayo. Hindi lang ako, kayo din. Kasi alam ni Lord, na mawawala siya. At may iwan dito, tayo. Amen? At ang sabi dyan, next slide, sabi sa 1 John 3:18, dear children, let us not love with words or speech, but with action and truth. May katotohanan yung gagawin mo. Sayang naman yung pagkilos mo, tapos wala rin naman doon yung puso mo. Hello? Ang tawag doon, mema lang. May masabi lang na ginawa ako. Hello? Mema lang ba tayo? May masabi lang na may ginawa ka? Ang sabi ng Diyos, love, no? Action and in truth. Yung may katotohanan yung ginagawa mo. Because kung merong katotohanan yung ginagawa mo, tandaan natin, unang-una, hindi ka lugi. Dahil sa Diyos mo ginagawa yan. Pangalawa, nakuha mo yung satisfaction ng buhay mo. Hello? Na maging totoo. Mas masarap maging totoo. Wala kang pinangingilagan. Tama? Nakuha mo yung kapayapaan ng buhay mo. At yun ang gustong-gusto ng madami. Yung peace na binibigay ng Diyos. Tama? No? Mas masarap yung peace ng Diyos. Kasi minsan, parang gera na lagi. Ba? Amen? And next, for our application, compassion that never act is only what? Emotion lang yon. Kasi yung totoong pag-ibig, gumagawa. Tama? Totoong nagmamahal, hindi pwede puro I love you, I love you, I love you, tapos wala amang ginawa. Diba? Mahal-mahal mo yun. Lord, mahal kita. Purihin kita, Lord. Pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi ka naman nagpe-pray. Tapos sabihin mo, mahal mo si Lord. Hello? Bato-bato sa langit, ang tamaan, bote nga. Amen? Okay. Serve in practical ways. Maglingkod ka. Practical ways, ano? Bisitahin mo may sakit. Comfort the broken. Share the gospel. Tandaan natin, yung mga tao na paligid natin, hindi laging okay yan. Mukha lang okay yan, pero di mo alam yung totoong kalalagayan yan. Kaya always wear your smile para sa kanila. Okay? Mas maganda at nakika-encourage makakita ng nakangiting tao kaysa nakabusangot. Mahawa pa tayo. Mag-iisip ka pa, anong meron yung taong yun? Ba't lagi nakasimangot yun? No? Mas maganda, makita ko, ba't lagi masaya yung taong yun? Dahil may Diyos sa puso nila. Amen? Dapat ganun tayo. Share the gospel through your life. Amen? Hindi ka marunong magsalita. Pastor, ano na ako Pastor, nahiya ako Pakita mo yung buhay mo sa kanila. Kung paano ka nabubuhay sa Panginoon. Unti-unti, magugulat ka. They are curious na. Amen? At pangatlo, be a part of the harvest and become an answer to Jesus' prayer for the workers. Maging parte tayo nung harvest na tinatawag. Kasi sabi doon, kukunti nga. Ang dami-daming tao sa labas, kukunti lang yung mga Kristiyano. At yung mga iba pang Kristiyano, sad to say, sila pa rin yung wino-work it out. Sila pa rin yung wino-work out. But praise God, unti-unti, hindi kailangan natin magmadali. Unti-unti. Amen? Importante, nag-grow. Okay? Hindi biglaan, importante nag-grow. Just be a part of the harvest. Be a part of
God's mission sa buhay natin. Amen? Another topic yun, pero purihin ng Diyos. Next, compassion that acts, what is the evidence of Christ's love at work? Amen? It is the evidence yung pagmamahal ni Kristo dahil kumikilos ka, dahil gumagawa ka. Amen? Hello? May natutunan ba tayo? Okay, the next, if we truly follow Jesus, what? We are able to see kung ano yung nakikita ng Diyos. Feel as He felt, and serve as He served. If we truly follower of Jesus. Amen? Kung totoo tayong tagasunod ni Kristo, makikita natin kung ano yung nakita ng Diyos. Nakalalagayan ng mga tao sa labas, ng mga ligaw. Mararamdaman natin yung nararamdaman ng Diyos sa kanila. Amen? At siyempre, paglilingkuran natin sila kung paano sila paglilingkuran ng ating Panginoon. Always, ang baseline natin dito ay ang ating Panginoon. Kaya nga ang ating title, Compassion, what? Christ-like. No? Maglingkod tayo ng katulad ng paglilingkod ng ating Panginoon. Amen? Kung paano ang Diyos ay nahabag, ganun din tayo. Hindi lang basta nakakakita, nakakaramdam, pero dapat gumagawa. Amen? Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Palapakan po natin ang Panginoon. Nawa ay may natutunan tayo sa umagang ito. May natutunan ba tayo? Hello? May natutunan ba tayo? Amen. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay mananalangin. Yes, Lord. Let us bow our head at po tayo. Hallelujah, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. 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 Father, hallelujah. Lumalapit po kami sa iyo, God. Pinupuri ka namin, sinasamba, O God, for your message sa aming pong buhay. Lord, ikaw nakakaalam ng aming buhay. Ikaw nakakaalam, Lord, yung aming sitwasyon, yung aming kalalagayan bilang tagasunod mo, bilang disipulo mo. And Lord, help us, Lord. Mas lalo ka pang makilala sa buhay namin na ito, Lord Jesus. Mas lalo pa namin maramdaman, Lord, what is your Lord Jesus, compassionate about, Panginoon, Lord Jesus, sa mundo na ito, Panginoon, Lord Jesus. And I pray, Lord, pangunahan po kami, Panginoon, everything, Panginoon, na gagawin namin, Lord Jesus. Lord, tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na maramdaman kung ano yung nararamdaman mo, Panginoon. Lord, kung ano yung nakikita mo, Panginoon, kung ano yung, Lord, yung paglilingkod na ginagawa. Ama, nilalapit po namin lahat, Lord. Wala kaming kakayanan. Kailangan ka namin, Panginoon, sa buhay namin na ito, Lord Jesus. Lord, we are limited. Lord, turuan mo kami, Panginoon, that, Lord, ma-fuel kami, Panginoon, ng, Lord, ng pag-ibig namin sa iyo, ng pagkakilala namin sa iyo, Lord Jesus. Lord, to minister others. Not just, Lord, to see them, yung kalagayan nila, not just to feel their suffering, but Lord, may gawin kami, Panginoon, Lord Jesus, sa buhay namin na ito. Patungkol, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Lord, dalangin, Panginoon, that you finish, Lord, this message para po sa aming lahat, Lord Jesus. Yan, ikaw po nakakaalam, Panginoon, yung aming kailangan, Panginoon, sa araw na ito, sa aming buhay, O God. Maraming salamat. To you alone deserve all glory, honor and praises in Jesus' name. Amen. Palapakan natin, Panginoon.